diba? Marami na akong nakatrabaho production staff. Pero, kung binigyan ka ng call time na ganito, you respect it. You honor it, ganyan. Hindi yung mag-friendship card ka sa production na... Kasi hindi mo alam, may naaargabyado kang ibang tao na kami naman nakiusap kami. Eh di sana inuna rin siya ng call time, diba? Pero nandun na ako. So ang ending, umalis ako. Umalis kami ni Mama doon sa guesting. Tapos after nung tumatawag yung production, ay kayo na po. Ay, sorry po, hindi po kasi kami natutulog eh. Pasensya na po, ganyan-ganyan, next time na lang. Ayun. Pero hindi sila nagalit. Nag-sorry pa sila. Even the host. Nag-sorry. Kasi nga, it was very unprofessional on their part. Aminado naman sila. Aminado sila. It's all worked out in the end. Oo, yan. Nag-sorry naman silang lahat. Pero, ang sa akin lang, ayoko sanang gawin yun. Pero, at saka medyo wala pa rin ako. Hindi naman ako big star pa. Wala pa rin akong say noon. Pero parang I just want to give out a message na you can't do that to anyone na you think that's any less of someone else. Parang ganyan. Respeto. Talagaan na tayo. Mutual respect tayo sa lahat. So, Correct. Ay, nako, mukhang may pinatatamaan talaga si rito, Barang. Yung mutual respect na yan, parang may pinatatamaan siya talaga rito, mga kabarda. Ramdam ko eh. Ramdam ko. Remember yung last interview rin niya, di ba may pinatatamaan siya? Yung last podcast nila, di ba? Yung last podcast niya, may pinaparinggan siyang bakla, di ba? Na gumagamit ng pangalan niya, di ba? Oh. Tapos dito, may pinariringgan na rin ulit siya. Ayoko siyang paano ba? Ayoko siyang isipin na yung mga tao na yon ang pinatatamaan niya. Pero masasapul ka eh. Kung mapapanood nila to ng mga tao na yon, yung salita ni Barang may laman eh, double meaning. Double meaning parang yung pagdating sa prod, yung salitang production. Doon pa lang meron ng double meaning na para sa akin. Kumbaga, ibinout out, para sa akin ibinout out niya yung dating issue na nagiging issue ngayon. Na parang bang naulit yung issue ngayon. Na parang bang naulit yung issue ngayon na na ganon, na may palakasan serye ba, 'di ba? Bakit parang meron ka na kayo nasasagasaan eh, 'di ba? Oo. Why? O bakit? Huwag mo nang yung ilaw, anak. Natutuwa kasi siya dito sa bar area namin. Yung ilaw dito, ayun. Natuwa siya. So, parang iba yung sa akin kasi alam ko yung issue eh. Alam ko yung issue na yan, na may issue talaga nangyaring ganyan. Even, so parang, kung mapapakinggan nila to, itong interview na ito, itong podcast na ito, ouchie yun. Ouchie sa part nila. Dahil, sinagasaan nila yung dapat sagasaan eh. May nasagasaan eh. May nasagasaan, as in may nasagasaan. So parang ginawang way ni ni Barang. Yun yung nakikita ko. Ginawa niyang way itong interview na ito para mailabas yung kanyang hinanakit. Kumbaga parang ibinato lang niya sa kunwaring dating issue or na siya dun sa dating production na ganun yung sistema. And pagdating sa call time, may co-connect ko siya doon sa schedule. Kasi yung sinasabi ni Barang, na pagdating doon sa schedule, we have to stick on that. And from the very start, last year, meron nang naka-schedule for Barbie and David. Di ba? Last year pa, meron nang naka-schedule for Barbie and David. Just because na cancel. Just because na cancel yung nila, dahil sinagasaan nga. May sumagasan tao na kailangan si David Licauco
doon sa proyekto na kinanceled na from the very start. Kasi nga, meron pa silang gagawin sana si Barbie at si David na movie and teleserye together. So, parang dahil nga nadaan sa kalakasan, nadaan sa malakas na impluwensya. So, dito connected ito Connected ito dito, mga kabarda. So, nakikita ko yung sama ng loob. 'Di ba? Na-gets ko agad, 'di ba? Kasi kung ikaw wala kang alam sa issue, hindi mo magigets yung sinasabi ni Barang eh. Ako, gets ko yung paiwatig ni Barang. May mensahe siya doon sa mga nantarantado sa kanya. May mensahe siya doon sa mga nang 11 sa kanya. May mensahe siya doon sa mga taong katrabaho niya na supposed to be naka-schedule na. Diba? Oh. Continue natin. Situation. Yes. For everyone else naman, baka may personal horror stories din Ay, ngayon. bring up na naman to ni Tita Rose Garcia. Matagal na yun, Tita Rose. Wala nang gano'n. Tapos na yun. Okay. Napagpatawad na. Okay na yun. Yeah. Para di ka nag-iisa kami rin. Okay, go. Sige. Personal horror stories na may ikaw time Yes. na hindi kayo sineryoso dahil sa maybe sa image nyo, Oo. or because of your branding or something. Ako, mubag na nga tayo, di ba? Tapos na ako ha. May dating ako. Oh, sige. Basta yung Jack and Jill. Yun na yun. Siyempre, ang bida na, show to, side character lang ako, ganun, I was there for a few dating days, semi-regular ako ng konti. Parang ang pinaparinggan ni Barang doon, parang pinatatamaan niya ron. Oo. Ma'am Catherine Beltran, itago natin sa pangalang, kagaya nung unang natin, way back January, di ba? Na blind item natin, na kinancel yung kanilang teleserye ni Barbie, ni David Licauco. Di ba? Na supposed to be dapat meron at nagwawala nga yung kanyang manager dahil ayaw pumayag. Di umano, ay hindi, dapat na-set na yan, ganyan, chu. Di ba? At yung ang handle or hinahandle ng manager na yon ay itago natin sa pangalan Jack and Jill. Getching? O, di ba? Sandal ako, syempre di ako acclimated with the broad and everyone. Kasi madalang lang ako. Acclimated? Yes. Dali ba? Acclimated with everyone. Hindi lang isang beses. Guys, thank you. Nakaupo lang ako, tapos may makeup artist doon. Tapos yung saksakan, maluwag. Nandun ka ba? Hindi, nakwento niya sa akin. Sa akin medyo maluwag. Nandun ako around the area lang. Ako yun Okay, go. Medyo maluwag. Nandun lang ako around the area ng saksakan. So tanggal. So tingin sa akin yung makeup artist. Sabi, di ba, na huwag mong galawin? Ay, po nagalaw. Sorry po, sabi ko ganun. Mamaya, musog na ako. Nandun ako sa harap. Natanggal ulit. Sabi niya, ano ba? Gumanan lang. Sabi ko, so in-assume ko na hindi ako. Kasi wala na ako, hindi ko siya nagalaw. Namatay ulit pangatlo. Hindi ko siya sa akin. Sabi niya, ano ba? Ang likot-likot mo, kita mo may naayusan ako. Oh my God. Bigla niya ako siniguan. Andun lahat ng artista. Siniguan. The Watch 5 Active Smartwatch, your ultimate activity companion. Features a 2-inch clear display. Then nangyayari talaga yon when it comes to production house. Nangyayari talaga yon. And lalo-lalo na pagkabaguhan ka or extra ka or hindi ka naman yung star. For example, hindi ka star doon sa sisigawan ka talaga. Sino ka ba? Ano bang mo rito? Ganyan. Umalis ka nga, doon ka nga. Sisigawan ka talaga ng production. Even the director. Nako, may experience ka ako kay Direk Mati. Kay Direk Mat, grabe yung nun, pagiging stricto nun. Pero gusto niya kasi perfecto eh. It was only on the podcast that he vented his anger, but that was the question. He wanted this, vented his anger. Yes po, Ma'am Catherine. Kasi nga,
Kumbaga, syempre, hindi niya mailabas sa social media, hindi niya mailabas sa mga quote, 'di ba? Hindi niya mailabas sa mga post. So, kumbaga, diyan magpaparinig siya, papahapyaw, gano'n. Na you have to be professional when it comes to schedule, when it comes to call time, when it comes to eme. Stick on what it is, 'di ba? Na kailangan naando na tayo eh. So, supposed to be dapat yun na yun. 'Di ba? Eh dahil nga may malakas, 'di ba? May pinaringgan nga siya, 'di ba? Malakas na ano. So para naagawan siya ng spotlight. Para naagawan siya ng slot. Na supposed to be dapat siya muna. Tugman-tugma eh. Tugman-tugma. Tugman-tugma doon sa nangyari last year. Tugman-tugma ito sa nangyari last year. Kasi gumawa sila ng teleserye which is ito yung NSD. Ito yung NSD. Huwag na tayong mag-eme-eme. Okay pa? Anuhin na natin. Diba? Oo. Nandito naman na tayo. So, yung NSD, supposed to be, wala sa lineup yan. And, ang target nung una dyan ay hindi si David Licauco. Supposed to be, dapat si Rahil talaga yan. Teleserye talaga nila Rahil yan. At ni Jillian Wards. And all of a sudden, na-cancel. Kasi nga, kinukuha itong si David. Parang gusto nila, kasi nakita nila, ang lakas ng appearance, arrival, ni David Licauco, magmula nung Pilay hanggang Pulang Araw. So, syempre, malaking impact yon kay Jillian Wards. So, syempre, kukunin to si David. Diba? Kukunin nila. Dahil since Sparkle artist naman, so may karapatan sila. So, ang hindi nila alam, na meron pang kontrata, meron pang contract, itong si Barbie at si David, na isang movie na supposed to be MOL, at yung isang teleserye. Meron pa sana. So, kaso, ang nangyari nga, ikinancel dahil nagwawala, di umano, itong manager nung isa. Bakit daw tinanggihan? Bakit daw kailangan daw i-cancel? Bakit daw nakaset naman na. So, ang sabi nga nung prod, iset na lang daw po by next year. Ay, hindi pwede. Sabi, papayag ako kung kahit mga bare month, sabing ganon. Bare month papayag ako. Basta matuloy yan this year, sabing ganon. So yun last year nga, so nagkaroon ng mga komprontahan dyan. And ang daming idinilit na scene dahil merong mga scene na ayaw si David. Yun lang yung nakarating sa akin na hindi rin alam nung ibang yung mga intimate na ayaw niyang gawin. Okay? Or ayaw, talagang actually meron pa nga yung love team nung lalaki, yung ka-love team nung lalaki. Sige na, na nga lang natin, si Barbie. Meron ngang copy din. Alam niya yung storyline. Alam niya, at ang chika-chika nga ay parang may mutual arrangement. Ganun. So, in the end of the day, parang dapat itutuloy na. Tapos all of a sudden, biglang kinancel ang MOL dahil ang balita ko, hindi raw gusto ng creatives, itong eksena, itong storyline. Dahil gusto raw nila original. Kasi ang MOL is naman, 'di ba? Parang remake. Okay? So ayaw nila ng ganun. Gusto raw ng creatives bago. Bago yung sistema pagdating sa Barta kasi gusto nila yung original. So ngayon, na-cancel, 'di ba? Hahanapan daw ng panibago. So doon na pumasok yung may nabalitaan akong umakyat sa hagdan. Umakyat sa hagdan, tak. Doon nagsumbong sa may basta ineming
Ay, boss, ganyan, ganyan, ganon, ganon. So, nalaman nung, may nakaalam na malakas, sobrang lakas. Sabing ganon, may tinawagan. Bakit nyo kinancel yung nung alaga ko? Ganto, ganyan. Alam mo naman, type na type ko yon. i-ano mo. Sige na, pilitin nyo yan. Pilitin nyo yung aktor na yan. Kailangan matuloy yan. So, wala na nga nagawa at tinuloy na nga. At ito hindi mga nakakalabas to eh. Sa akin lang to eh. Sa atin lang to mga barda. Hanggang sa, yun nga, natuloy nga ng per month. Okay? So, parang in-release nila, in-announce nila by per month, di ba? So, yun. Na hanggang sa I'm sure masakit sa kalooban ng dalawa yon. Masakit sa kalooban. Kaya yung sinasabi dito ni Barang, parang may double meaning siya eh. May double meaning siya. 'Di ba? Happy Mother's Day to all. Ayan. Mami Trini Laureles, Happy Mother's Day. Ma'am, did you watch OG's vlog where Ivanas had a bad trip with Jameson because she rated her kissing scene with Joshua 10, but Jameson on a 12 because they said they kissed too much. Sabi ni Ma'am hindi ko pa napanood yung kay OG. Bakit si Simpson ba manager is is Disney? Hindi ko magets. Naka-translate kasi eh. When Donato, Dustin, and BB met, Donato's face was sad. Yes po, Ma'am Ana Caridad Uson. Yun yung, di ba may lumabas na seryosong picture, di ba? Ang nakarating nga sa ating balita noon is nag-meeting talaga sila noon. Nag-meeting talaga sila noon at kailangan nilang gumawa ng paraan. Gumawa raw ng ganon. At paano gagawin nila? At dahil may mga na-cancel na nga, may mga flat twist na nangyari. So, kaya medyo, talaga rin, na bad trip talaga si Donato nun. Sobrang bad trip. Kasi sila Jim Panot, wala naman talagang, yung mga basher na yan, wala naman talaga silang alam sa likod ng camera. Yung nangyayari sa loob ng, nangyayari sa loob ng GMA, ABS. Wala naman silang alam dyan eh. To be honest, wala naman talaga silang alam dyan. Inaano lang naman yan, nagchichika rin sa kanila mga fans, mga fanay lang din, na merong kamag-anak na sa loob, ganyan. Pero hindi naman siya kumbaga, hindi naman siya totally napakalakas ng aura or sagap ng chismis, sagap ng issue. So hindi naman talaga nila nasasagap yung mga part na yun. Yung mga nasasagap ko, hindi naman nila totally nasasagap yun. Even yung mga nakakarating nga sa atin na pag-uusap, ganun. So, magtaka kayo kung bakit, di ba? Ako nakakasagap, sila hindi, di ba? Tuloy natin. Baka may period. Si Bakla? Wala may period. Ayun na nga. Bigla niya lang, ewan ko, feeling ko kasi since ako nga yung bago doon, ako yung di niya kilala, parang ako yung madaling pagbuntunan ng galit. Correct. Nasigawan niya kaagad. Tapos wala, nag-sorry ako sa kanya, tapos pinalampas ko doon. Hindi ko na lang siya kinausap the rest of that evening. Wait mo na. Hayaan ko lang siya. Pero yun, that was my personal horror story kasi I was new eh. I'm like this kid lang. Ayun nga, regarding do sa movie and teleserye nila na supposed to be nasa contract pa nila, is until now, ang sinasabi sa akin is meron daw talaga naka-line up, pero yung scheduling nga ang problema. Scheduling. Yes, I guess so. Parang yung role niya sa yun, finally may Tagalog na niya sa HTM is connected to the role she will be portraying. Yes, tama po, 'di ba? Horror stories Yeah. ba? Yeah. Ayun, ikaw, Mare ko. Ako meron. Mara, Ito pare, yung Di, anyari. Diba? Ako bago lang din ako.
ako noon. But when I was starting kasi, syempre bata, alam niyo yung medyo may baby fats ka pa, so medyo bilog-bilog pa yung mukha. May problema tayo, ganyan. Hailey? Hanggang ngayon meron din ako eh. Di ba hanggang ngayon bilog pa rin yung face ko? So ito talaga yung itsura ko, wala Okay, akong magagawa sige. doon. Pero, akala ko all this time okay naman yung itsura ko. Hindi siya like yung horror story na may ginawang masama sa akin or what. But I felt so ugly in this situation because there was a time that they asked me to stand in front of the camera and they were looking at me through the screen. So parang tinitingnan nila yung rehistro ko sa camera. And then sabi nila, oh, kailangan paggawa yung ilong niya, tanggalan siya ng konting pisngi. So parang ang dami nilang gustong baguhin sa face ko. Di ba? Parang gano'n sa derma. Oo, parang nandito po ba ako? Assessment Face photo? expressioning. Alam niyo yung show sa Korea na before and after the surgery, yung gano'n yung pakiramdam ko noon. Screen test, bigla pwede ka mag-ultero. Oo, so I felt so ugly that time. Ano ba to? May, Screen test para di ba saan? may audition? So, ginawa ko yung audition. Pumasa ako sa audition. Nai-screen test na nila kung okay ka ba, ganyan, kung pasok ba sa'yo yung image ng character and all. Tapos nagulat ako, ganun yung mga sinabi nila sa akin na bago ko daw makuha yung character, kailangan medyo baguhin ko yung ilong ko, yung mukha ko masyado daw malaki, so kung kaya daw ano, yung mga ganun-ganun ba. And I felt so insecure and ugly that time because, oh my God, so hindi ako pasok sa standards ng gusto nila. Pangit, bakit halos buong mukha ko yung kailangan kong baguhin? Para lang dun sa role. Ibig sabihin, hindi ako artista quality, ganun ba? Ganun. So, yun yung parang naging horror story ko. And to be honest, it really haunted me. Yung mga sinabi nila na yun. That's why I stopped for like 2 years, 3 years bago ako bumalik. Because of that experience. Because of that experience. It really traumatized me. Na parang, Scarred you pala. oh, ibig sabihin, every time na may makakakita sa akin through the screen, ganun yung iniisip nila. Like, pangit ako. Ganun. Ganyan. So, ang ginawa ko na lang, like, dire-diretso ko nag-aral, nag-try ako mag-ano until pandemic happened. But then, after pandemic, medyo lahat tayo nawala ng work, ganyan. And then, may mga opportunity na pumasok through acting. So, nag-contemplate. Nangyayari talaga yung mga kabarda. Yung mga ganong arte, yung mga ganong yung mga ganong pinapabago, nangyayari talaga yon. Oo. If NSD, CBB yon and Blockbuster yan. Since NSD namin, Butox. Si Butox. Kasi, pretending siya, sana sila na lang ni Rahel. Support pa kami. Actually, yung NSD, nung nakarating sa akin yung balita na yan, nakarating sa akin yan December 2024, na meron ngang gagawin na teleserye si Rahel at si Jillian Wards, which is eto nga yun. Kaso nga, hindi, ang nangyari kasi, hindi bumagay yung role daw doon kay yung main role, main character, hindi bumagay kay Rahel. And nung may mga pinapilian pa sila, may mga pinamilian pa sila. And yun nga, nung final na, ang naisip nila si David Licauco dahil nga na siya ng maging sino ka man. Gumawa na siya ng maging sino ka man. So, parang nakita nila, pero hindi nila inalis si Rahel dun sa spot na yon. Yun yung nakarating sa akin. It's a shame, seems to have been said. Good evening, ma'am. Am I late? Ayan. Yes po, Mama Divine sa cloud. Just put it on high so can get through, but I really don't want to give up the series. It's so annoying. Sabi niya. Yes, I guess so. Parang yung role niya sa Ba't ganon may Tagalog, may English? Ba't may English Tagalog? Pakinggan natin to. Standard sa mga artista na kailangan perfecto ka sa camera or dapat Okay, so ngayon, let's put it out there. Napakaganda po ni Hailey. oh no, grabe sa'yo! Actually, promise. Tama mali. Promise ako hindi, di ba? Maganda. Haba Ako ng na Johnson mata. din, di ba? Ganda ng Yung kilay, bangs. parang Oo. Brookshield. Bagay sa kanya. Yung mga bushy brows. Oo. Perfect na Walang perfect. pores. Oh my God, Kaya galing sa'yo! nag-share ka pa. Grabe! Napakaganda mo. Thank you so much.
that. Whoever did that to you, my God, sana di masarap ulam nyo. Either charity or job. Ako wala naman ako horror Perfect ka kasi. Oo nga. Wala pang horror. Diba, Vinces? Yara! Kaya walang gusto magalit sa'yo para tingnan mo naman yung Yes! Ako kasi in-expect ko naman talaga na pag kunwari bago ka sa industry, like, start ka talaga sa pinakababa. I mean, Totoo yun. walang special treatment. Ganun. Correct. And okay lang naman ako kasi ako naman yung tipong tao na parang wag mo lang ako basusin, wag mo lang ako like, pahiya, ganyan sa harap ng mga tao. Okay lang ako kahit pag-standby mo pa ako dyan ng kahit gano'n pa katagal. Okay lang sa akin. Pero siguro yung experience ko lang talaga is lagi lang ako na-judge na ganyan. Bakit? Dahil sa itsura ko. Ganyan ba ang itsura ng... Ano ba itsura kasi ng... Or dahil siguro lagi Ano daw? Mayabang, ganyan. Okay. Hangin. Gets. Okay. dahil lagi lang ako tahimik. Okay. Tahimik lang ako na parang So, naakala nila, suplado ka. Yes. suplado, ganun. Pero wala eh, ano naman ako eh. Pinaprove ko naman na mabait ako eh. Back to the outside world. Outside world? Yes. Ako, bukod sa pagiging Bisaya, parang yun lang. Kasi dati nung naalala ko talaga ng first work ko sa teleserye, hindi ko mabigkas ng maayos, narorong grammar pa ako sa Tagalog. Kasi born and raised ako in Negros, so like growing up Bisaya, and then nag-adjust pa ako sa work. Kasi dapat matatas yung Tagalog, ganyan, and tama yung grammar. Minsan, wrong grammar, ganyan, or di ko na naaano yung lines ko ng maayos kasi nga, mahirap yung Tagalog eh. Mahirap yung, ako nahihirapan ako as someone na doon talaga lang. So, Mahirap yun, talaga parang mag-adjust. pinagtatawanan na ako na parang nabigyan ako ng tagline na Mr. Cure Energy daw. Kasi ulit-ulit. Naging Gary ako bigla. Oo, Gary. Bisaya, Gary. Oo, Gary B. Oo, kasi Bisaya. Tapos itong eksenang to, drama, gano'n. Yes, drama. Ah. Pero para sa akin naman, nung hindi ko naman siya tinake as binuli ako, parang tinake ko na lang siya as challenge sa akin. Kasi sabi ko kung kaya niyo mag-adjust, kaya ko rin. Nag-adjust na kayo sa akin, nag-Bisaya ako, mag-adjust ako sa inyo. Di ba? Parang gano'n na lang. So parang para sa akin, hindi naman like totally horror. Parang You ano have siya, to parang talaga. turning point ko. Yes. Na, Kahit naman sa kahit naman sa larangan, kahit sa trabaho, kahit sa vlogging. Kung hindi ka na relevant sa ginagawa mo, sa pagba-vlog mo, bakit mo pa ipipilit yung sarili mo? So you have to adjust yourself. Mag-isip ka ng panibagong content na sa tingin mo mas tanggap ka ng tao. 'Di ba? Mas tanggap ka ng mga manonood mo at mas irerespeto ka rin ng mga manonood mo or nanonood sa iyo. Ganon. 'Di ba? Hindi naman hindi naman pambubuli siguro 'yun, hindi naman 'yun. Hindi, you have to talaga. You have to face it na gano'n ang realidad. Kahit sa ang klase ng trabahong pasukan mo, gano'n, ikaw ang mag-a-adjust. Hindi sila mag-a-adjust para sa'yo. Kasi in the first place, established na sila, yung trabaho mo, established na yan. And ikaw pumasok ka dyan, nag-a-apply ka. And natanggap ka as an artist. So ikaw yung iikot sa sistema ng pagiging artista. Hindi yung pagiging artista mo yung iikot sa'yo. Hindi gano'n yun. kailangan maging professional ako. Kailangan kong trabahuin yung Correct. pagsasalita ko kasi gusto ko na mabigay yung maayos yung trabaho ko. What's your go-to rainy day? Hindi, tama naman yun. Yes, the Tama. modular jacket. It's very breathable. Tama naman yun. Alam niyo, in fairness sa inyo, pag kunyari binibigyan kayo ng challenges ng like showbiz or ng production, you take it as constructive criticism. Correct. Hindi kayo yung parang babalikan nyo or gagantihan nyo, diba? Ang magandang attitude yan. And I'm so glad hearing those things from you. Kasi kayo na talaga ang mga next superstars. Grabe Kaya naman tama
Tamang working attitude. Nawa. Nawa. Meron kaming mga good seniors na Grabe yung seniors! Grabe kasi Kaming seniors sa showbiz industry. At bata mo palang nag-start, di ba? Oo, So tama talagang naman. halos, you are in the industry longer, kumbaga compared sa amin. Tama naman. Tama naman. May mga good seniors tayo to follow. Yes, she's been through Good all the example, eras. yeah. Eras tour na. Yes. May curious talaga ako. Anong age ka nag-start, like officially started mag-artista? Nag-extra ako 11. Nag-young Jody ako sa Stairway ng 12. Wow. And then, nag-diretso. And now you're working, so you've been through all the eras na. Yes. Eras tour mo na. So, what era are you in right now? How would you define Ngayon? this era in your life? If you had to give it a label. Siguro I'm in my... What if sa karamihan, mukha mo yung nasa likod ng ulo? How would that change your experience and would it still pay your bills? Medyo natakot talaga ako sa mga fans nila kasi na-experience ko na mahatak yung buhok ko. Actually, napag-usapan ka namin sa isang mga episode namin kasama si Cassie. Na machinismis niyo ako. Hindi Special mention. So masasabi yung totoo talaga yung kilig with David. Ay, abangan natin yan, o, di ba? David pa rin. David pa rin talaga yung lagi, Donato, ang pogi mo. Ano pa rin siya, no? Ano pa rin sila, tawag dito? Special mention pa rin palagi talaga itong si Donato natin, no? Mga kabarda. So, abangan natin yan next week, So, 2 hours na rin naman tayo at awa ng Diyos, walang nagpa-Gcash palipad. Maraming salamat sa inyo. Sa 2 oras na pagdadadaldal natin dito. Thank you so much. I hope may mabuting puso diyan, na may mag-PM sa akin o ayan mamang pangkapi mo, 'di ba? Maraming salamat kung sino ka man at siguro hindi ka pagising, So pag nagising ka at sa tingin mo kailangan ko pangkape, ayan maraming salamat. Well, anyway, 'di ba, abangan natin 'yan. So, doon sa sagot niya na totoo pala yung kilig. 'di ba? With David Licao. Ay, nako. Ang dami na naman kikiligin dito, no? Panigurado. Maraming salamat sa inyo mga kabarda. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, happy Mother's Day sa lahat po ng ating mga kabarda bells. Ayan. So, ayan, maraming salamat at magandang gabi po. Sana po ay matulog tayo ng mahimbing at may kasamang ngiti sa mukha. Ayan. Thank you so much and have a great one, everyone. So, ayan po, ayan may nakapin dyan, Pwede nyo pang habulin yan, ha? So, kaya ayoko nagdadalawang oras ng live. Nakakapagod, nakakangimi ng tapos walang kita. Well, anyway, thank you so much at magandang gabi po at magandang hating gabi sa inyong lahat. Have a great one, everyone. Bye-bye!